isod ang tinuod nga alagad sa Dios, mao lang ang mga pare. Gani sa balang kasulatan, gipahayag pa gyud sa Dios nga itambok sa impierno ang dili mo tuo sa pare. Laliman mo ini. Tanaw mga pastor, dili mo tuo pare. Pero nasulat sa Bible nga ma-impierno ang dili mo tuo sa pare. Nabagina sa Bible mga igsoon na kining Bible nga kung gigamit Bible ni nga hubat sa Katoliko o dili Katoliko aron dili ko ingno nila og bias. Dili mga igsoon mabasa nato nga ingon gyud ang Dios sa langit patya ang ginutuo sa pare. Nya unsay gihimo ni mga pastor sige daot sa pare. So apil sila sa patyonon ani. Ito basaon. Deuteronomio 17:12. Kinsa kadtong dili motuman sa maghukom o sa pare nga ato adito kinahanglan patyon kanang tawhana. Lima mo ana. Unsa may gipasabot sa Dios sa iyang pag-ingon nga ang dili motuo sa pare patyon? Ang gipasabot sa Dios nga ang dili motuo sa pare itambok sa impierno. Muna mga igsoon ko, ayaw gyud mo padala sa mga pastor. So din mga igsoon, ang giingon dito sa Old Testament na parte ang dili motos pare, ang ipasabot adto itambog sa impierno ang dili motos pare. Gipadayag 20:14. Unya gitambog ang kamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Naliman mo ini. Ang impierno mao ang ikaduhang kamatayon. So ang ipasabot sa Ginoo na patya ang dimutos pare, ang ipasabot itambog sa impierno ang dimutos pare. Ngano man? Kay si Lord Jesus mao na ang pangulong pare sa mga Kristiyan. Hebro 3:1. Gingon din ni mga igsoon ha, nganong sinutan ang dimutos pare? Kay si Lord Jesus mao ang pangulong pare sa Christian religion. Hebro 3:1. Mga igsoon kung Kristohanon na gitawag usab sa Dios, himuan ninyo patigingnan si Jesus ang apostol o pangulong pare sa pagtuo nga atong gihutan. So ang tinuod na magtutudlo sa katawan sa Dios mao ang mga pare. So mga kaigsunan kong Katoliko, ayaw yun mo biya sa simbahang Katoliko. Kay gipahayag gina sa mga kasulatan na ang dili mo to sa pare, itambog sa impierno. Pero wa ko mag-judge ha, kay basig maginulsol pa na sila o sa sila mamatay. Pero according to the Holy Scripture, ang dili mo to sa pare, itambog sa impierno. So ayaw magpatuwa ng mga pastor. Mula sige pangdali ninyo mga Katoliko, magsakasaka sa inyong mga balay, ay mo patuwa na. Kaya ang mga alagad sa Diyos, maurag yun ang mga pare. Ipadayag 5:10. Kita mga Katoliko, miwali ta din sa plaza harap-harap. Tungkol sa gibuhat sa mga pastor na magsigig sa kasaka sa mga balay sa Katoliko, aron daoton ang Katoliko o ang mga Katoliko nga huyampas pagtuo, madala nila sa ilang grupo. So tungkol sa ilang pagbandali sa mga Katoliko, harap-harap ka nagwali din aron wala na'y madala sa mga pastor nga mga kaigsoonang Katoliko. Now, gingon din kinsay mga alagad sa Dios, ato masaon ang gipadayag 5:10. Gihimo mo silang ginharian sa mga pare aron alagad sa atong Dios o maghari sila sa kalibutan. Kinsay alagad sa Dios, mga pare. Unsa mga pare? Maghari sa kalibutan. Nay punta na? Bro God, isaway mi man ang Katoliko ngano man mutawag man daw og Papa Jesus, please explain. Okay. Okay. So, mutawag ta sa ni Lord Jesus o Papa Jesus means gipahayag man na sa balang kasulatan. So, pautangan na sa television, no? So, anong tawagon po nato si Lord Jesus o Papa? Moingon ta Papa? Kay si Lord Jesus, miila po nato nga iyang mga anak, isip Diyos mga igsoon. Ato sa na, mga igsoon, basa kita Bible. Ako, kami, nagbasa man din Bible. Ako, gihurot pag ginakong basa din Bible. Sa Matthew 23, si Lord Jesus, iyang gitawag ang katawhan o anak. Pinagi, or ang usa ka babae, gitawag niya anak. Ay, Bili 23, 9:22. Sorry, ako sa kitao, ha? Okay.
Okay, 9:22. Gingon din ni Lord Jesus atong sugod sa 20. Unya usa ka babae nga gintalinugan sulod sa napulog duha ka tuig, miduol sa luyo ni Hesus og giikap niya ang sidsid sa iyang biste. Kay mingon man siya sa iyang kaugalingon, kung makahikap lamang ako sa iyang biste, mamaayo gayud ako. Milingi si Hesus og nakita niya ang babae og mingon siya, ayaw kahadlok anak. Ang imong pagsalig maoy na kaayo kanimo. O niadto gayong butuan na ayo ang babae. Unsay tawag ni Lord Jesus sa babae nga mihikap sa iyang biste? Ayaw kahadlok anak. Mao nang mutawag buta ni Lord Jesus og Papa. Ang mga bata tudloan nato Papa Jesus. Kay si Lord Jesus isip Dios, giilatan niyang mga anak. Si Lord Jesus isip tao, giilatan niyang iyang mga igsoon. Mao na mga igsoon. So, ayaw yun mo padala mga igsoon niya ng mga sikta. Now, so ang dili mo to sa pare, itambog sa impirno. Kinsa may dili katoliko din eh. Niyato miyaging Sabado, gidoon ko dili pastor. No, din sa inyong lungsod Santo Tomas, gidoon ko pastor. Pero wa magpailag pastor. Pero sa iyang inistoryahan, miangkod siya nga pastor siya. Kay bingon man siya, kaming mga pastor lisensyado. So pastor na siya. Pero pangutano na to pastor ka ba? Dili butugan. Pangutano na to sa iyang bundok, dili butugan. Tanawa na. Kung iya pa sa Diyos, pastor, kung nakakadire, katong nagutanan, isamo, katong domingo, Sabado. Kung iya pa ka sa Diyos, lalo di ba kabutugan na ng imong pundok? Iya magkala sa Diyos. Kita niyo pagkamini niya? Ningon siya nga siya iya sa Diyos. Pero pangutano, ipangutanan ako kung sa dahi imong pundok, dili butugan. Ingon siya, no need na. Huwag pasabot, mili dahi ang iyang pundok. Kaya kung tinor pa siya kaya sa Diyos, muyo siya, sakop ko sa sablista mo ni tinor. Ana! Pero wala mo itong ano sa iyang pundok. Now, iya kong ipangutanan din niya ito miyaging Sabado. Naba kay bugnaw pa kayo? Naba kay permit, Brad? Sina? Naba kay lisensya, Brad? Kasi lisensya. Driver's motor, driver's bus, kaya na lisensya. Ang pagwali sa mayong balita, as long sakop ka sa simbahan na gitoko ni Lord Jesus, may right kang muwali. Ang pagwali sa mayong balita, bisag mini ka na magtutulong since religious ang imong approach, gitugutan ka sa gobyerno. Kaya sa gobyerno, doon na tayo gitawag o freedom of religion. Gamiton dayon na sa mga pastor ang freedom of religion. Sa panahon nga moingon ta nga mili sila nga magtutudlo. Pero gigamit ba na nito ba mga pastor sa freedom of religion? Wala! Unsa ba na yung freedom of religion according sa atong batakang balawod? Respeto sa nagkadayang pundok sa reliyon. Nga respeto ba mga pastor sa Katoliko? Wala! Kaya kung respeto pa mga pastor sa simbang Katoliko, dili sila magsakasaka sa mga balay sa Katoliko. Anong nauto ng Katoliko o pamalhinod silang grupo ang mga Katoliko? Bao na huwag respeto ang mga pastor? Huwag sila kasabot sa freedom of religion? O nga karon, no, moingon ta din nga mga pastor sa lansing kamini nga magtutudlo, mo react sila? Giingnan ba ko niya nga iya ko ipapusas? Papusas! Pangayuruan ko gising siya o permit din eh. Niya sila, di gani mananghid sa lungsod leksyon lagwalay bisa nasa. Kita doon tayo proper nga pagpananghid. So muna mga ison ha, kamo mga kaisonan kung Katoliko, ayaw mo padala ng mga pastors, Baptist, Methodist, Pentecostal, Saksi de Jehovah, Sabanista, Iglesia ni Cristo Manalo, tanan kay mini na nga mga magtutudlo kung kaluwasan ang diskutan. Ang makatudlo lang nato aron ta maluwas, mao lang gyud ang mga pari sa simbahan nga gitoko ni Lord Jesus. Mao ra gyud mga igsoon. Mga igsoon, usa lang ang relihiyon na gitoko ni Lord Jesus nga mao ang simbahang Katoliko. So kung ang tao magwali-wali dili sakop sa simbahan nga gitoko ni Lord Jesus, 1,000,000% mili na magtutudlo. In other words, ang mga pastor sa laing sikta, mili na mga magtutudlo. Kaya ang itukod lang ni Lord Jesus, mao'y tinuod nga magtutudlo. Wag itay kayo mo diha mga igsoon. Wag itay kayo mo.
Pero never ka personal sa kinabuhi sa mga pastor. Sala man na. Never dili parehas nila nga magsigig panaway. Mga Katoliko, palahubog, buntag pa, hubog na. Muna ka mo mga Katoliko palahubog, undang na po din taon mo. Kay kamoy gigamit sa mga pastor o madaot ha. O nga may Katoliko din yung palahubog, hala, pag binuta na mo. Kaya mo na gamiton sa mga pastor, huwag mo dayong, mga Katoliko, iya day na sa Diyos, palahubog. Pagkahubog, maligpas, magwal. Muna ka mo mga Katoliko palahubog, pag binuta na mo. Kay kamoy nakadaot sa atong simbahan. Ha? Kaya mga Katoliko palahubog, may simba-simba, nakadaot sa simbahan, ini kamatay, nasuko, dilibisahan. Pagkawahinong dahil mga palahubog eh. Muna ka mo mga palahubog, pagtanong mo, sige na hubog-hubog niya, kamoy gigamit sa mga pastor. Niya, pag mamatay, ang tagtungod, di ang kabag, dili mo bihilya kay way simba-simba, masukos kabag. Ha? Sa buhay pa, ang gigunitan, ang gigunitan kanunay, butilyas sa duway. Pagkamatay, gipagunit o rosaryohan. Ha? Pagkaway nung daning. Kung namay palahubog din nga nagdungog, pagtarong na yung taon mo. Kaya kamoy nakadaot sa simbahan. Kamoy gigamit sa mga pastor o madaot ang atong reliyon. So wala mga igsoon, dili ka mamersonal sa mga pastor. Kaya sala mo na. Pero mag-isot na ganit ang spiritual matters, salvation, religion, mini na magtutudlo ang mga pastor. Bingon pa mga pastor na ang patay dili iampo. Diha sila nahimong satanik. Ang mga kalagsa na namatay gipahayag na sa Dios nga handemon o iampo. Lord sa gitudlo sa mga kaaway sa Dios nga mga pastor. Dili iampo ang patay. Unsay pulpo sa ampo? Ano pasalod sa Diyos ang sala sa namatay? Bot pasabot, ang nag-ampo, naglinguha, nga malangit ang namatay. Unya, supakon sa pastor. Bot pasabot, ang pastor, gusto siyang maimperno ang kalag sa namatay. Mga igsoon na ba kita sa Bible, mahandomon ang mga nangamatay, o iampo gyud sila? Atong basahon mga igsoon. Sa Old Testament, ipahayag na mahandomon ang mga patay o giampo. Atong basahon ang Sirach City 33. Gingon din eh. Andomon ang mga patay o giampo. Sirach City 33. Kaya ato po lang batmaton ha. Kanang gingon sa mga protestante, mga buutan sila. Pantalya na mga igsoon, aron ang Katoliko ilang madala. Kaya ang tinuod nga buotan, kanang nagbuhat og makarong, dili nang naglikay sa sala. Mo na tinuod nga buotan. Kung dili ka palahubog, o dili naglikay ka sa sala, pero wala magpasabot nga buotan ka. Kaya ang buotan kanang sakop sa simbahan niya nagbuhat og makarong. Sirach City 33. Handomon ba ang mga patay? Handomon. Pero ang mga pastor, handomon ba ang patay? Dili na. Gingon din eh, pag manggiyatagon sa tanan ng mga buhi o ayaw hikalimti ang paghandom sa mga minatay. Klaro kayo ha? Klaro kayo na satanik ang panguna-una sa pastor. Na sa Bible, handomon ang mga minatay. Noon sa gitulog sa mga pastor, kalimti ang mga minatay. So, satanik. Ang mabasa sa Bible, handomon ang minatay. Nakitagan po natin. Ang gitulog sa mga pastor, kalimti ang namatay. Ang question pa yun, iampo ba ang kalag sa namatay? Atong masahon mga igsoon. Dos Macabeo 12, 43 ngatos 45. So, gingon din eh ha? Handomon o iampo mo na iya sa Diyos. Pero ang mga pastor,
dili na iyampo. So iya sa satanic. Ato basaw. 2 Macabeo 12:43-45. Nagpaabot usab siya gikan sa tanan niya mga tao nga mikabat og 2,000 ka sa lapi nga plaka. So nagpaamot og kwarta unsa man na og gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Mao ni ang gibasihan nganong magpamisa ka. Muhalad ta og kwarta aron ipamisa. Si Judas naghimo nini dili Iscariote ha, propeta Judas. Si Judas naghimo nini hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usaon ta kabutang nga binuang o walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Perteng klaro ha? No? Kung wala pa yung pagkabanhaw, walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa namatay. Pero naman pagkabanhaw. 43. 45 brother. Nining maligon og Diyos nun nga una-una nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Diyos makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Unsa man ang ganti nga katingalahan? Mao na lang iyang pagsulod sa langit. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawa sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Perteng klaro ha. By so it is very clear nga gitudlo gayot sa Dios nga ang kalag sa namatay iyan po. Pero sa gitudlo sa mga pastor, ang patay kalimtan. So satanik ang ilang tumong. Satanik ang tumong sa mga pastor. Dili iya sa Dios. Kaya tinaw kayong nalatin sa walang kasulatan, nga mo ng mga patay. Tinaw kayong nalatin sa walang kasulatan, nga yampon kalag sa namatay. Pero sa gitudlo sa mga pastor, dili na mo ng patay, dili na yampon patay. So satanik ang ilang panguna-una. Klaro? Now, handumon bagyod sa New Testament ang mga santos. Kaya, ganiya, gisgutan ako mga santos, pero nalimtan ako o basa nga handumon yun sila og sundon awaton ang ilahang kinabuhi. Ako basahon ha? Hebro 13:7. Gingon din eh. Hinumdumi ang inyong mga pangulo. Pinsan lang ang pangulo katong mga Christian sa unang gipatay na nahimong punuan sa Kristyanismo. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila pagkinabuhi o pagpakamatay o awata ang ilang pagtuo. Ilaliman mo yun. Diyos nun kayo. Godly kayo ang pag-ampo o paghandom sa mga balaan. Pero unsay gitudlo sa mga kaaway sa Dios nga mga pastor, dili na handomo ng mga santos. So mga igsoon kung Katoliko, ayaw yun mo padalaan ng mga pastor kay kaaway na sila sa Dios. Ilang isupak ang gitudlo sa katawhan sa Dios. Ilang pang gisupak ang limonto sa mga santos. Pero ang ilang mga founders, gibuhatan nila limolto. Parehas ni Ellen G. White, founder sa Samadista, gibuhatan nila limolto. Parehas sa ipundok Iglesia ni Cristo nga gitoko ni Felix Manalo. Si Felix Manalo dako kay limolto dito sa Diliman, Quezon City. Napay picture gihalaran nila bulak panahon sa iyang birthday. Unya mo kontra sa revolto sa mga santos. Pero revolto sa ilang mga founders, ilang gihalaran mula. May son ang ginili sa Diyos na revolto, kanang imong ilhong Diyos. Pero kung dili nimo ilhong Diyos, labi na revolto sa mga santos, wala na ginili sa Diyos. Ato masahan mga isuon nga ang Diyos mismo nagsugo siya nga magbuhat ang mga Hudiyo o revolto sa anghel. Ato masahon ang Exodus 25. 17. Gingon din eh. Pag 18. Sa isig katumoy sa takop sa kahon, paghimog duha ka kirubin na bulawan.
Unsa man ang kirubin na bulawan, rebulto sa anghel, bulawan ang ginghiko o gigamit pagbuhat. So kung dinili pa sa Diyos ang mga rebulto, paano siya mismo nagsugo man na magbuhat o rebulto ang mga Hudyo? Pinagi sa iyang isugo nga si Moses. So dili tanang rebulto ginili. Ang nakanindot pag yun mga igsoon, kay adto ang Diyos making ang presensya sa Diyos sa iyang gihatag ang iyang mga balaod sa mga Hudyo, dito siya sa rebulto sa duha ka anghel. Ato basaon ang Exodo 25:22. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kilobin nga naa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan. Ihatag ko kaninyo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Sumon, dili tanang klase sa rebulto gidili sa Dios. Ang gidili sa Dios kadto lang rebulto sa mga Dios o ang rebulto nga imong ilhong Dios. Pero rebulto sa mga balaan sa kinat sila santos, wala na giniling sa Diyos, kaya ang Diyos mismo nagpabuhat o rebulto. So, salamat kayo sa mga nagtanaw ha, sa itong Facebook, sa itong live. Thank you very much. Shout out ninyong tanan, no? Sa ako na lang ako tanan, no? So, Bryson, ayaw mo pato ng mga pastor na ginili sa Diyos ang rebulto sa mga santos. Kay once na imong idili ang rebulto sa mga balaan, satanik na ka, kaaway na ka sa Diyos. Therefore, ang mga pastor na nagsaway sa rebulto sa mga santos, kaaway na sila sa Diyos. So, kung na pastor din pwede mo mangutana. Imagine, kaaway mo sa Diyos, sakit mo na. Pero never ko maminsonal ha, regarding of faith, religion, beliefs, or spiritual matters, ang mga pastor, mini na ang mga magtutulog. Kaya ang tinod lang ang mga magtutudlo kaya sa Diyos, kana yung mga pare. Bisan sa Old Testament, gipahayag na daan, nato ta sa mga pare, mangutana, kung doon na tayo kalibog, o doon na tayo gusto masayran bahin sa Diyos. At umasahan na, nasa pare ta mangutana, Malakias 2:7. So, dili mga igsoon, tinaw yun ang ipayag. Nasa pari kita mangutana, munang ayaw yun mo padala ng mga pastor, kay bini na ng mga magtutudlo. Malakias 2:7, ipayag ba sa Diyos, pinagi sa malang kasulatan, nga ato ta mangutana sa mga pari, mahitungod kaniya? Malakias 2:7. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod na kaalam mahitungod sa Diyos. Kinahanglan, compulsory ha, kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayon bahin sa akong kabubuton. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamanan. Perting klaro ka. Klaro kayo mga ison na mga pari mao ang mga sinugo sa Diyos nga labing gamanan. Therefore, gipahayag po sa Diyos nga adto ta sa mga pari mangutana. So kung gusto mo malikod sa inyong pagtuo, pangita mo pare sa simbang Katoliko. Ayaw mo doon sa pastor kay mini na ng mga magtutulog. Kung kaluwasan ng diskutan, walay kwenta panginaon ang mga pastor. Kay mini sila ng mga magtutulog. So, ang mga santos buhatag ni Multo. Pero kung sa gingon sa mga pastor, Diyos daw ang rebulto. So ilang giakusahan ng mga santos, Diyos.